Alam niyo po, ngayong February, I know it's a love month, pero sana wag nating makalimutan kung mayroong forever, ito yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At wag nating kalimutan na may mas maganda at mas mabuting plano ang Panginoon sa atin. That's why we want to share to you the goodness of the Lord. Alam nyo, ang ating panahon, kung mayroong kailangan sa ating panahon, walang iba kung hindi ang pag-ibig ng Diyos. At pagkulang nito, pagkulang ng pag-ibig, it's going to be chaos. Mawawala ang kapayapaan, ngunit ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. At ngayong gabi, kami rin naman ay naparito upang humiling sa inyo kung mayroon kayong mga tanong, kung mayroon kayong mga prayer requests. Alam nyo, sa buhay ngayon, kailangan natin ng panalangin. Kung kayo nangangailangan ng tulong ng Diyos, nandito po kami para ipanalangin kayo. Narito rin naman po kami upang ihayag sa inyo ang kabutihan ng Diyos. Lalong-lalo na, this is February, we want to share to you the love of God. The love of God. Ito ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And don't you ever forget this, maaaring wala kayong date ngayong February, maaaring wala kayong masyadong, I don't know what you're doing, pero I want you to know na mayroong pagmamahal na hindi nagmamaliw at hindi nagtatangi. Merong pagmamahal na nagbibigay ng tunay na kaligtasan. And once again, we're the Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Alam niyo po, napaka-importante sa amin to. Kasi dito sa Susano Market, dito kami nagsimula, dito sa may wet market, at nagpapasalamat kami sa Panginoon. Ang Diyos ang gumawa makapangyarihan, and we were able to put up a local church right there in Jeronimo, in the corner, just right beside the Maranatha Christian Academy. Sana po kahit minsan makasama namin kayo. And we want to share to you the goodness of the Lord. And the book of John chapter 3 verse 16, the Bible said, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life." Ganoon na lamang ang pagsinta ng Panginoon sa sanlibutan, na sinugo niya, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin, na kung sino man ang sumampalataya ay hindi na parurusahan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay hindi judgmental. Ang tunay na pag-ibig ay nagliligtas. Tayong lahat ay makasalanan. At ang kasalanan ay bumabalot sa ating lipunan. Ang kasalanan nagpapadilim ng ating kinalalagyan. At alam nyo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The book of Romans chapter 6 verse 23. The Bible said that the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Ngunit ang bigay na libre ng ating Panginoong Jesucristo ay ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, alam ko na tayo lahat nangangailangan ng Diyos. Hindi lang pagparang tayo'y nasa ospital. Lahat ng tao kailangan ng Panginoon. Hindi lamang siya tagapagpagaling, hindi lamang siya nagbibigay at nagpapala sa atin. Siya ay naparito upang tayo magkaroon ng kaligtasan, na tayo ay patawarin sa ating kasalanan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang sabi ng Biblia in the book of Hebrews that man is destined to die once, and after that is judgment day. Ang tao ay itinakdang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay paghukom. There comes a time where all men will be judged. Pero mahalaga, ngayong gabi, lalong-lalo na, tanggapin natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas.
Dahil pag ikaw ay may Kristo, may buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay mananatili sa iyong kasalanan, alam nyo, ang kasalanan, ilagay mo yan sa lahat. Ito ay sisira at sisira ng kabuhayan. Oh, dito lang, alam ko maraming naglalakad dito. Ilagay mo ang kasalanan sa relationship nyo, masisira ito. No? Ilagay mo ang kasalanan sa trabaho, masisira. Ilagay mo ang kasalanan sa pamilya, ito ay masisira. Pero kung ilagay mo ang kaligtasan ng Panginoon, ngayon pa lang, ililigtas ka na ng Panginoon. Eh yung mga nagmumotor dito, hindi natin alam kung kailan darating ang disgrasya. Pero mahalaga, meron tayong tagapagligtas. At ang tagapagligtas ay walang iba kung hindi si Kristo na nagmahal at nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Dahil kung makikita natin, total, tayong lahat ngayon ay nandito sa Susano Market. Wala ka ngayon sa market kung hindi ka nangangailangan. Maging sino ka man, mag-vendor ka man, o ikaw ay nagmamamalengke, lahat tayo may kailangan. Pero alam ko na alam nyo na ang mas higit na kailangan ng tao ay walang iba kung hindi si Kristo na tagapagligtas. Ngayong gabi, sana maligtas tayo. Sino sa inyo gustong tumanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas? Sino sa inyo? Sino sa inyo may prayer request? Pastor, my mom is sick. My dad is sick. Pastor, can you pray for us to be safe? Pastor, can I ask for a prayer? We're here to pray for you. Kung sino man ang nandito ngayong gabi at nais tumanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, mga kapatid at mga kababayan, mga minamahal, mahal tayo ng Diyos at ayaw niyang tayo ay mapariwara. At ngayong gabi, maganda tanggapin. Ito naman ang sabi ng Biblia in Romans chapter 6 verse 23 na walang bayad ang kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. Si Kristo ay namatay na doon sa krus upang magbayad ng ating mga kasalanan. Alam nyo, kahit ngayong Valentine's, lahat may bayad. Bumili ka ng rose, bumili ka ng chocolate, bumili ka ng food, lahat may bayad. Pwede mong i-Gcash lahat. Pero ang kagandahan ng ating pangangaral ng salita ng Diyos, ang kagandahan ng pagmamahal ng Diyos, kapatid, ang kagandahan sa pagmamahal ng Diyos, walang bayad. Ako, nagdadalawang isip pa kayo. Para nakakahiya. Pero kung tunay na mahal nyo ang Panginoon, tumanggap tayo kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Huwag nating intahin na dumating ang masama. Alam nyo, hindi lamang dito kami nangangaral. Guys, I want you to know that we are also preaching in the hospital. Baka meron kayong mga kamag-anak na nasa ospital. Humihiyaw sila, Panginoon! Tulungan mo kami! Oh, meron tayo mga kababayan ngayon sa Mindanao. Yung mga tinamaan ng bagyo, yung nag-landslide, ang pamilya nila, lahat ng tao, darating ang panahon na maghahanap sa Panginoon. Kahit gaano ka kabata, kahit gaano ka katanda, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kagaling, darating ang panahon na kailangan mo ang Panginoon. Kaya ang sabi sa Biblia in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 1, Hoy! Alalahanin mo ang Panginoon sa panahon ng iyong kabataan. Baka dumating ang masama at kanyang sabihin, hindi kita nakikilala. Mga kapatid, mahalaga ngayong gabi, sana meron tayong piping panalangin. Sana naririnig nyo ako. Sana tanggapin nyo si Kristo na walang bayad. Walang bayad. Free. Sino sa inyo nais tumanggap kay Kristo? Lalong-lalo na tayong mga magmumotor. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa daan. Wala naman tayo. Meron ba kayo insurance? We don't know what's gonna happen. Pero mahalaga, kahit anong mangyari, pag ikaw ay may Kristo, may pangako ang Panginoon
na hindi nagmamaliw. Nariyan ang pangako at pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa tao na kung sino man ang sasampalataya kay Kristo ay mayroong buhay na walang hanggan.